Hello, good morning. Monday. O, kape na tayo, kape. Mga kachurba, Monday ngayon dito. Kaya siyempre, ang ending, tayo mag-chismis, chikahan. Hindi na at mano, no? Mag-chismis, chikahan ako sa dito. Yan. Kasi naging trabaho, dati kasi katrabaho ko, si ate. Mabait, napakasipag. Dalawa sila. Yung asawa niya may trabaho din. Sila pareho, silang mag-asawa may trabaho. So ngayon, yung medyo lumalaki yung anak niya, nagtrabaho sila. Nagtrabaho na rin siya. Dati kasi yung asawa niya lang ang nagtatrabaho. Yung medyo lumalaki yung anak niya, kasi solo lang naging anak nila eh. Pero hanggang sa lumaki na siya, hindi pa naman siya nagkakaanak. So, nagtrabaho na rin siya para makatulong sila ng kanyang asawa. So, dumating sa point na nakapag-graduate na ng high school si Girl Lalu. Yung anak niya, nag-graduate na siya kasi masaya sila kasi siyempre malaki na siya. Kaso, okay lang sila kahit na gusto nilang magkaroon ng anak uli. At least, para sa kanila, mas gusto nila mga 4 na anak o 3. Yun talagang gusto nila diday. Kaso, ang ending, ayun lang binigay ng Diyos. Siyempre, siguro, ganoon talaga ang kaya, naging masaya sila mag-asawa. At least, nagkaanak sila kahit isa. So, lahat ginagawa nila sa anak nila o lahat binibigay nila pangailangan kasi pagka-graduate ng high school talagang binigay nila lahat na mag-aral ng college o kasi pinagtulungan talaga nila mag-asawa na mag-college yung anak nila kasi nag-iisa lang naman ang anak nila. So para sa kanila mandaman sila at least lumaki yung anak niya maging makatapos ng college, maging okay yung trabaho. Solo lang naman siyang anak. So, pinag-push talaga ng trabaho yung mag-asawa na yan. Ang bait-bait din ni ate kasi ginagawa niya lahat. Kahit na, napapagod din naman siya sa trabaho. Siyempre, mag-aasikaso pa sa bahay. Siyempre, kahit nag-iisa yung anak nila na medyo malaki-laki na high school, tumutulong pa rin siya. Para wag lang sa labas. So, kunyari, tawag dito, matuto lang tambay-tambay, gala-gala. So, kaya ginawa ni ate lahat ang kanyang tulong sa anak niya para makapag-graduate lang. Kaso, dumating sa point na nagkaroon din siya ng problema si ate kasi para sa kanya, binigay niya na lahat para lang hindi mapagod yung anak nila kasi para ma-push lang sa makapag-aral. Naiyak din naman si ate kasi dumating sa point na nagkaroon ng kasalanan yung anak niya kasi hindi nila akalain na magkakaroon siya ng karelasyon. Kasi sila mag-asawa, binibigyan nila lahat ng kailangan ng anak nila para hindi magloko, hindi magbarkada, maka-imagine ba na magtrabaho ay mag-aaral ng maayos kasi solong anak man siya. Kaso ang ending, hindi nila inaasahan na nagkaroon ngayon ng relasyon, nagmahal sa isang kaibigan. Hindi nila akalain na nagkaroon ng relasyon ng anak nila. So dumating na talagang halos iyakan ng anak nila na wag na okay lang mag-boyfriend, wag ka muna mag-asawa kasi nga tapusin na muna ang pag-aaral mo para pag tumanda sila mag-asawa, at least marirelax lang sila. Marirelax sila mag-asawa kasi magiging okay yung anak nila kasi nga nag-iisa lang. Kaso, dumating sa pati nila inaasahan na talagang nagmahal yung anak nila. Wala, kahit na anong galit ng ginawa, kahit na anong galit ang silang mag-asawa, hindi pa rin naalis. Pa rin matigas ng ulo ng anak nila. Kaya, dumating sa point na no choice na sila mag-asawa kundi tanggapin. Kasi ayaw nilang mag-stress dahil sa ganyan. Binibigyan nilang maigi, in-accept nilang nila para wag lang lumayo. Kasi gusto nila na makapiling nila lagi yung anak nila. Kasi siyempre, isang anak nila, ayaw nila na mawawala yung anak nila. So, in-accept nila mag-asawa na, sige, tatanggapin namin kayo kasi ayaw na mawala ka sa amin. Dahil nag-iisa ka namin anak. Kaya nakakatuwa din naman si ate. Kasi kahit busy siya sa trabaho, pati yung asawa niya, hindi sila magkatrabaho. Kasi ginagawa nila pareho ang kanilang trabaho nila para maibigay lahat. Pero sa ngayon, hindi naman nila inaasahan na magkaanak na rin yung anak nila. Sa umpisa naiyak nga rin yung mag-asawa na naiyak sila. So ayan na yung nangyari sa kanila eh. Pero kahit na nagalit sila sa anak nila, inaccept nila kasi mahal nila yung anak nila. Ganun talaga ang tunay na magulang kahit na ilan nagkakamali ang anak nila. Kahit na nagalit sila ng paulit-ulit, ang ending, ganun talaga ang magulang kahit na anong magalit ka na magalit, i-accept mo para maging okay uli. Lalo na nabuntis yung anak niya, talaga inasikaso nila mag-asawa hanggang sa nanganak. Lahat sila inasikaso nila lahat. Sila na lahat ang gumagawa ng paraan para maging maayos ang pagkakaroon nila ng apo. Yun sa pasalamat naman ang nangyari sa kanyang anak at nagkaroon siya ng apo. Masayang din sila mag-asawa kasi naging masaya sila para silang may dalawa ng anak. Kasi dati solong-solo yung anak nila kaya nasobrahan sila ng pag-aasikaso, binigay nila lahat. Yun hanggang sa nagkaroon niya ng gala-gala ng mga anak. Ngayon dumating sa point na humingi din naman ng sorry yung anak nila. Simula nung nabuntis siya hanggang sa nagkaanak, kahit na ilang beses siya paulit-ulit siya nagkasala sa parents niya, humingi talaga siya ng sorry sa parents niya hanggang sa
minahal siya ng parents niya kahit na ulit-ulit siyang nagkaroon ng kasalanan. Kaya masaya siya kasi swerte siya sa nagkaroon siya ng magulang na gano'n na kahit naging matigas ang ulo niya. So dumating sa point na yung nagkaroon na siya ng anak, nangako siya sa anak nila na never na niyang uulitin lahat kasi ayaw niya na maulit ng magiging anak niya na maging kagaya niya. Ayaw niyang maulit ng anak niya. Ayaw niyang mangyari yun pagdating ng panahon. Kaya talagang inalagaan ng anak niya. Tapos yung nakalibin niya yun. Sa awa naman ng Diyos, okay naman yung naging karelasyon niya, nagtatrabaho, tumutulong sa kanila bilang mag-ina. Hanggang kahit may mga trabaho yung parents niya, nandiyan pa rin sila para i-cover sila ng kalibin niya tsaka ng anak niya. Yun, masaya sila. Tsaka yung si ate tsaka yung asawa niya, masaya rin sa ngayon. Kasi hindi na siya, naging masaya siya kasi nagkaroon siya ng apo. Doon talaga, sobrang mga kasalanan ng mga anak mo. Kahit lagi ka magagalit, react sa pag-react sa mga trabaho bilang magulang. Tsaka,